Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang inyong napapanood na video footage ay kuha mula sa cellphone. Sa unang tingin, akala mo'y mag-ama o maglolo na kalong-kalong ng lalaking ito si Nene. Subalit, pagmasdan ang kanyang kamay. Habang dumadaan ang mga tao, pasimple pa itong si Kulokoy. Sa lansangan mismo, kitang-kita ang kanyang pangmumolestya. Titingin siya sa kaliwat sa kanan, at pag nakita niyang walang dumadaan, tuloy ang kanyang pagsasamantala sa bata. At matapos may sagawa ang kahalayan, pasimple pa nitong aamuyin ang kanyang kamay. Ito ang inilapit sa bitag ni Rhea ng Caloocan City. Ang batang nakita sa video footage ay ang kanyang anak na 4 na taong gulang. Kailan nangyari yung pangmumulesti sa kanya? 8 po, na linggo. Nung linggo ng hapon, pumunta kayo? Opo po, pinunta ko rin po agad sa pulis. Bakit hindi nila kinuha? Pero wala pang 24 oras. Statutory rape ng sino ang pulis yun? Chief police po. Tapos, ano sinabi? Wala tayo muna ron tayo kumawala. Sabi ko po, hindi ko ba, hindi ko huli nila lang yun kasi evidensya naman po kami. Wala naman po sila sinabi sa amin na ganito dapat yung gawin para mahuli ka agad. Wala po. Hindi na nga po kami balik-balik lang sila kami nun. Kinagabihan, tinuntun ng bitag ang taong kumuha ng video ng pagsasamantala ng suspect sa batang si Angel. Galit at hinagpis ang naramdaman ni Joey habang kinukunan niya ng video ang pangyayari dahil isa rin siyang magulang. Habang kinukunan yun, galit na agad ako. Gusto ko siyang sipahin, gusto kong dambahin. Walang ka malay-malay. Ba't ginanon niya? Siyempre ako naawa ako. Siyempre bata yun eh. Nasasaktan ako sa bata yung ginagawa niya. Siya rin akong magulang. May anak din ako. Eh paano ko sa anak ko mangyari yun? Hindi ko naman masaway. Dahil alam ko yung katayuan ng lalaki. Isa siyang retired major. Natatakot din ako. Gusto ko na siyang mahuli. Para hindi na maparisan. Kasi hindi lang yan ang gagawin niya. Kung di mo sasawayin, kung di mo anuin. Mas baka hindi lang yan ang gawin niya. Mas matawad pa. Dito, kumilos na ang bitag. Tayo patutungo doon sa istasyon ng Caloocan City Police. May nakita kaming kunting problema sa proseso at kung paano hinawakan ng pulis yung kaso dahil wala pang 24 oras nung nakita sa video yung pangmomolestya yung lolong veteradong pulis na major sa isang paslit 4 na taong gulang. Kaya mag-iimbestiga kami. Umpisa ng trabaho ito ng bitag. Kayo ang lumabas nun? Pangalawa po, sir. Yung pangalawa, anong oras na yun? Anong oras ng Lunes na yun? Opo, sir. Alam ko ano po yan tayo, sir. 36 hours, pwede pang damputin yun. Pwede, may judge naman po yung kunin yung tao. Kasi kung yung taong dinampot na yun, police colonel, statutory rape na yung pag-finger ng batang babae. Pwede damputin yun kahit na magtagulo sa loob ng bahay niya. Kung una hindi napalabas, pangalan po pwede pa rin, ay lunis na eh. Sa
akin kasi, kung sana nakuha yun, nakakulong na naman yun. Habang dinidinig yung kaso, walang piyasa. Pumunta po kami sa barangay, sir. Nagkasama po kami, sir. Yung pagpunta po namin sa bahay nila, sir, naka-rehas po yung bahay nila, sir. Pero nandun yung suspect. Andun po, sir. Nakaganon po, nakaupo po, sir. Nakalock po, sir. Retired major po, sir. Yung naka-uniform po sa amin, nakasama namin PCP8 po, sir, na may nagre-reklamo po sa inyo na ito, sinagpahin ninyo, sir. Paliwanag po kayo sa akin. Sabi niya po, hindi raw siya sasama. Yung demanda raw po niya, tatanggapin niya lang raw po. Kasi kung ang isang kriminal, gano'n ang magiging dahilan, magpifinger ng paslit, at pagkatapos magtatagulan sa kanyang loob ng kanyang pamamahay, gagamitin yung kanyang pamamahay bilang public, na para hindi siya ma-arresto at mag-direct filing, matagal yan. Pero kung ang otoridad nandoon na, pwede nang arrestin, pwede validly carry rin. Siguro kung ako lang nandun, baka mineral ko yung tandado, binibit ko na, bahala ng hukumang kung sabihin kung paano siya hinuli, ibang kaso yun. Pero yung kaso yung pang-re-rape doon sa bata, ibang usapan. Pero ba nakasulat sa blatter? Saint Tolobon National refused the invitation, case to be filed directly in court. Ganun lang ba kadali sa inyo? Hindi nyo ba alam yung principle of hot pursuit? Hindi nyo ba alam na statutory rape yan? Hindi nyo ba nakita yung nasa women's desk ka pa? Alam mo ba kung anong ibig sabihin na pag pinasok yung finger sa alin ng babaeng 4 na taon? Ano ba ang doon? Statutory rape. Rape. Bakit hindi nakasulat? Hindi na sinulat kung saan. Ay, katangahan yun. Ibig sabihin, kapabayaan yun. Pagkukulang. Kasi kahit na sino, kahit na si PNP chief niya na makakapanood sa atin, yung laman ng blatter ninyo ay magiging basihan ng investigasyon tulad ngayon to. Kaya kung minsan ang pagkukulang ng isang pulis dahil lamang sa kapalpakan ng pagpasok sa blatter, nagiging basihan ng investigasyon na basura. Kasi kung ano yung basura ang pinasok mo, basura ang labas yan. Pasukan mo ng magandang investigasyon at magandang pagtilap ng blatter, kalidad yun din ang lalabas. Itong blatter na to, magiging walang saysay ito kung hindi kayo marunong gumamit na to. Ito ba'y parang disturbance lang? Ito ba'y parang domestic quarrel lang? Statutory rape to. Bakit ang trato ninyo sa blatter parang kinurot lang, piningot, child abuse lang? Rape to! Kita niyo naman ang blatter ninyo, palpak. Actually, nasinipa namin kayo. Kapag pakialamero kami, hindi kami nagpupulis-pulisan. Kaya lang, kung ginawa niyo yung trabaho niyong tama sa opisina na to, sana yung suspect na yan, hindi nyo na iniimbita. Ina-arresto nyo yan. Dahil may testigo dyan. Statutory rape yan. No bail yan. Kung na-arresto nyo sa loob ng 24 oras hanggang 36 oras, nandito ngayon yan, naghihimas na matatabang rehas. Pero dahil sa kakulangan, kapabayaan ninyo, kapalpakan ninyo, eto ngayon. Di ba? Kawawa naman yung pobre mat. Lagay nyo. Ilagay mo kung anak mo yan. Anong gagawin mo? Matutuwa ka? Hindi. O yun. Anong pagkukulang? Eto ang pagkukulang yung palpak. Mahina ang investigasyon. Mahina ang inyong blatter. Wala akong makita. Wala Isibitag ng sumisilip sa blatter ninyo. Kaya ako sa ito yun ang pagka-siguro, parang ng lugulat, pagsusulat sa blatter. Pero ang instruction nila, arresto nila kung may pagkakatang arresto yun. Kaya sabi nga nung operatiba natin, nakapadlock sa loob, parang natin mapapalta. Ito rin sinasabing malinaw na kapalpakan. Yung mga bagay na dapat ginawang trabahong tama, trabahong palpak. Dapat yung manyak na pedophile, naghihimas na ng rehas ng bilangguan ngayon kasi walang piyansa pa ganyan. Hanggat hindi natatapos ang kaso, nandoon siya. Pero dahil nagalangan itong mga mga lesbo na to, kumukuya-kuya ako ito yung major na manyak para sa akin. Pasensya na kayo sa aking sinasabi, nakakainit ng ulo. Dahil the presumption of regularity, lagi kayo police, gagawin mong trabaho mong tama. Statutory rape. 24 hours, 36 hours, pwede mong arrestuin yung tao. Kahit walang arrest warrant, hot pursuit. Kinakailangan mo dyan, may nagtuturo, may saksi, may nangyaring krimen. Kung ang mga pulis natin magsasabi, hindi pwede ma-arresto dahil sa loob ng kanilang pamamahay, gung-gung, pul-pul. Biyernes at 26 ng Setyembre sa Bitag Live sa UNTV Channel 47. May mga bagay ho kami na gustong linawin dito kasi maraming reaction doon sa video na yun. Pero yung reaction ho na medyo nakatawag ng aking pansin na medyo tinatagdan ho kami. Kaya ho namin
inimbita si Congressman Erwin Tiang to talk about cyber boso bill na may relation ho doon sa video ng batang minumolestya ng matanda. So, without further ado, Congressman Erwin Tiang, sir, good morning once again. Good morning po, Ben. Okay. Sa mga televiewers. Alright, sir. Diretso tayo, ano? What comes to mind sa inyo bilang congressman, kayong panukala ng cyber boso bill, sa parte ho nung suspect at sa parte ng kumukuha ng video? Kung sa nang aabuso, dapat talaga parusahan yun. Pangalawa naman po, yung dun sa kumuha ng video, Yes. makikita naman natin na talagang yung tao na yun, wala naman siyang mali siya, kumbaga dun sa pagkuha niya ng video. Yung kinuha niya ng video, just to prove na meron talagang masamang ginagawa tong pulis na to. Meron naman tayong provision sa bill natin, sa Section 3, na pag ginagamit mo yung video as evidence, Okay. hindi ka pwedeng i-prosecute. So, parang documentary evidence siya. Opo. So, exempted doon sa bill ninyo na. Hindi siya liable sa kahit na anong kaso. Dapat nga pasalamatan pa natin siya. Kahit na hindi niya inawat, at least may nagawa siya kahit pa paano. Nandyan sa set ngayon yung nanay ng biktima. Kung gusto mong tanongin, yan, makikita mo na. Yung video ho ba na kinuha ng kapitbahay nyo, sa inyo po ba binigay? Opo, sir. Binigay po sa akin. So, hindi naman niya ho binigay sa ibang tao o pinagkakitaan tong video na to? Hindi naman daw po. Alam mo, marami ang sumusuporta sa iyo at nasisimpatya doon sa anak mo. Kami tutulong, si Congressman tutulong at iba pa na pagkatapos nito mismo, may pupuntahan tayo dahil hindi ka namin pababayaan. Kinahapunan sa Bitag Headquarters. There's got to be a way of confronting it to send a message. We don't take a lot to our hands, but there's a way of doing it. Pero sa akin, at presume innocent till proven guilty in the court of law, but then again, your action speaks louder than words. Nandiyan sa video. Nandiyan yung magulang. Nandiyan yung kumuha ng video. Magpapatunay dyan. So what must be done? We have a way to do it. So pupunta tayo. I'd like na i-casing yung bahay ng lugar. We will put sets of undercover na palamasin yung yan. At para mapakita ang mukha niya. At once lumabas niyan, titimbrihan ako, we are gonna confront the abuser, the child molester. Period. Okay? Ready na tayo. Dito, tinungo na ng bitag ang kinaroroonan ng suspect na si retired Police Major Manolo Guevara. Pagdating sa target area, agad na bumaba ang mga bitag undercover. Tiyampong biglang lumabas ang aming pakay. Lumabas na daw yung aming subject. Ito, malis na. Halika nga. Dito po. Kumusta? Pwede tayo mag-usap. Mayroon kang ginawang hindi magandang bagay at yung bagay na nakakahiya. Nakunan ka ng video. Minumolestya mo yung batang 4 na taong gulang. Hindi totoo yun. Siya kumakan daw, siya lumapit siya kumakan. Nakaupo ako dyan sa tabi niya. Wala sa akin, oh. Wala akong ginagawa, nagsabi lang ako. Tinatanggi mo. Oo, tinatanggi ko. Dahil yung video na tabi. Tatanggi mo, pinifinger mo yung 4 na taong gulang. Nako, malayo. Hindi ko ginagawa yun. Hawak namin yung video. Oo, sige, pakita niyo sa akin. Sige, gusto mo mapanood sa loob ng bahay mo. Sige. Aanyayahan ko na eh. Oo. Okay, sige. Kusang loob, papasuko namin tong kulukoy na to at malakas ang loob nitong na to. Ayaw namin maakusahan ng trespassing. So kayo, mga testigo, papasok kami sa loob ng bahay niya. Pwede na ho ba kaming pumasok? Ayan, yan ho sa itaas. Tama ho kayo. Nakikita. Dali ka nagdadaan, oh. Sila kami rin nagdadaan, oh. Kaya ho, daming dumadaan. Dali dumadaan niya. Ayan. Pag dumadaan daw ho yung mga tao, kaya nga daw ho tumitingin muna para medyo pasimple. Kung pagdugot ayun, dukot ng kamay, walang tao. O, dukot tayo. Dinukot ko ba sa loob? Yun. Nasa labas siya, kamay ko. Sa una, si Lola, mainit ang ulo. Panayang palusot at pagtatanggol sa asawang niyang si Manolo. Subalit nang magsalita na ang batang si Angel. Ano ginagawa niya sa iyo? Naawakan yung hari ko. Hinahawakan niyang hari mo? Ano nangyari? Nasaktan ako kasi kumayan, sinaktan ako. Anong ginawa sa iyo? Anong ginawa sa'yo? Ako. Inano niya yung hari ko. Ano niya yung hari? Inano yung hari mo? Inano mo rin yung hari rin niya.
Diyos ko, ano ba yan? Nalagalaroan na ng mga magulang. Sa akin ho, nag-uusap ho tayo. Kasi magkukulang ho ako sa aking pagiging pamamahayag na investigador sa media kung hindi ko kayo kakausapin. Kaya lang, kayo ho ba, pag meron ho ba kayong apo na hinalong ng kapitbahay niyo ho at hinahawak-hawakan ho, hinihipo-hipo ho, isang tanong ko lang ho sa inyo, papayagan niyo ho ba yung ganung klaseng tanawin? Hindi. Papayag ho ba kayo? Hindi. Papayag kayo? Hindi. Hindi papayag. Hindi kayo papayag. Ang hindi niyo pagpayag na kakalong ng bata na hindi mo kaano-ano tulad niya na inosente Angel, pagsasabing, kung kayo hindi niyo payag, bakit sa inyo nangyari yung bagay na kalong-kalong ninyo at nakikita ko yung inyong kamay na malikot. Doon sa parting ho yun, wahala hong hukuman sa yung maghuhusga. Kami hoy, hindi namin trabaho yan. So Lola, mukhang nagbago ata kayo. Na parang naiiyak kayo. Nagbago hong inyong pananaw. Hindi na ho kayo medyo kapareho kanina na medyo mainit. At ngayon, pagpapanood niyo parang medyo nakikita po sa inyo parang pagiging magulang ng pagiging ina. At sa parte ho yan, alam na ho namin kung anong nararamdaman ho ninyo. Alam niyo na ho kung anong ibig sabihin. Si Major, tinanggap kami ng maayos sa kanyang pamamahay, kaya maayos din ang aming pakikiharap. Yung kanyang ginawa sa bata, malinaw yung tanawin na kahit na pati yung kanyang may bahay, napaiyak. Sa bandang huli, nang makita yung video, yung mabangis pa sa tigre nang pinakita niya nang papasok kami sa bahay nila, biglang naging maamong tupa. Nakita niya yung problema. Subalit kay Major, baliwala. Hindi ko alam kung may tama. Ipinaintindi namin sa kanya at maintindihan niya yung kanyang ginawa. Subalit sa huling sandali, iba talaga pag yung taong may ginagawang kasamaan, kahit nahulog na sa bitag, sige pa rin. Nakakalungkot. Tumanda na sa mundong ito si Lolong Major, haharap na siya sa lumikha sa kanya. Sige pa rin. Susunod. Ayusin po namin ito. Marami po kami mga volunteers na tutulong po kami at hindi kami titigil hanggat hindi kami makakuha ng hustisya para sa inyong anak.